Magandang umaga po, ma'am. Ito na si Lolo Damian. Magandang umaga po, Lolo. Sana po matulungan niyo po ako. Kailangan ko pong makalabas dito. Babaslangin po nila ako. Magandang umaga. Mukhang normal ka namang magsalita. Bakit ba nandito ka sa ganitong lugar? Kaya nga po, Lolo, plano lahat ito ng biyanan kong gahaman. Dahil gusto niyang mapaghiwalay kaming mag-asawa. Nang sa gayon maging sa kanya na ang mansyon. Nako, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan, kaya hindi mananaig ang kanilang masamang binabalak. Sumama ka pala sa mundo ng mga engkanto, kaya pala mas lalo siyang naging porsigidong makuha ka at maging sa kanya. Sobrang pagkahumaling ng elementong ito sa iyo. Sige lang, papatayin natin ang punong ito nang sa gayon ay maghanap sila ng lugar na malilipatan nila. Hindi sa mansyon na ito dahil ginawa ito para sa tao at hindi para sa kanila ng mga elemento. Pwede mo nang hagkan ng iyong esposa. Palakpakan ng mga naroong nakisaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Walang kapantay na saya ang nadarama ni Cassie sa mga sandaling iyon. Para siyang nakalutang sa ulap. Iyon ang kanyang pinakamalaking pangarap sa buhay. Ang may kasal sa taong minahal niya at gusto niyang makasama hanggang sa kanilang pagtanda. Pagkatapos ng seremonya ay diretso na sa malawakang piging ang mga bisita at mga panauhing pandangal. Napakasaya ko, Rafael. Salamat at tinupad mo ang pangako mo sa akin. Siyempre mahal kita at lahat ay ibibigay ko sa iyo. Alam mo yon. Ngumiti siya sabay sandal sa dibdib ng asawa. Ito ang buhay na pinangarap niya, ang mahalin ng taong mahal na mahal niya. Isang kapitan ng barko si Rafael, kaya tiyak na masaganang buhay ang ibibigay nito sa kanya. Sobrang saya niya't napatingala siya sa itaas, sabay sambit ng salamat. Yun ay dahil sa napakaganda ng naging buhay niya matapos niyang makatakas sa malaimpyerno niyang buhay sa teritoryo ng kanyang tiyahin. Lumapit sa kanyang biyanan na babae nang nakangiti ito. Ngayong kasal na kayo ni Rafael, ang gusto ko'y sa bahay ka na rin tumira. Ayokong pag-uwi ni Rafael ay malayo na siya sa amin. Gusto namin na makasama pa rin siya sa iisang bahay. Tamang-tama, Mama. May nabili akong antigong mansyon. Tiyak na matutuwa kayo kapag naroon na kayo. Napakalaking mansyon ito at mura lamang ang pagkakabili ko. Hindi ba nakakatakot, mahal? Hindi, mahal. Tiyak ako marirelax ang utak mo kapag naroon ka na. Napakalawak ng bakuran. Maraming malalaking punong kahoy sa likod. Kaya malamig ang simoy lagi ng hangin. Magpasalamat ka naman sa anak ko kasi. Parang ang arte mo pa sa lagay na yan at ayaw mo pang tanggapin ang bigay ng mansyon ng anak ko. Sa tanang buhay mo ngayon ka lang yata magkakaroon ng ganyang ari-arian. Hindi ko naman po tinatanggihan, Mama. Pasensya na po kayo kung iba ang pagkakaintindi ninyo. Mama, kilala ko si Cassie. Matatakotin lang talaga siya sa mga lumang bahay, mga larawan at kung ano pang mga nakakatakot na mga antigong bagay. Huwag mong palakihin ang utak ng asawa mo, Rafael. Ikaw din, baka pagsisihan mo ito sa huli. Mama naman. O siya, manahimik na nga ako. Tapos na rin naman ang kainan, hindi ba? Diretso na tayo sa mansyon. Mama, saka ko na kayo papupuntahin. Unang araw ng kasal namin ni Cassie. Pinalinis at pinaganda ko ang mansyon para sa aking asawa. Ibigay niyo na muna ang araw na ito sa amin. Hindi may pinta ang mukha ng ginang. Dismayado ito sa sinabi ni Rafael, ngunit wala naman itong magagawa. Matalim ang titig nito kay Cassie habang paalis sila ni Rafael. Pagdating sa harapan ng mansyon ay napaawang siya sa hindi inaasahang ganda ng lugar. Ang laki ng mansyon, higit pa sa iniimahe niya sa utak. Hindi ko inakala na ganito kalaki yung biniling bahay, Rafael. Sobrang laki naman ito. Gusto ko ng malaking pamilya. Hindi mo naman siguro ako bibiguin, hindi ba? Ngumiti lamang siya habang kabadong nag-iisip sa inihiling na maraming anak ng kanyang asawa. Bahala na. Yun lamang ang tanging sambit sa kanyang utak. Habang pakitimin na mataan siyang isang bulto ng tao na palabas sa isang pintuan ng mansyon.
May nauna na pala sa atin dito? Ano bang ibig mong sabihin? May isang lalaki lumabas ng pinto patungo yata sa malaking puno ng kahoy. Nagpapatawa ka yata, mahal eh. Paanong may tao rito? Kita mo naman kanina, hindi ba? Ako na ang nagbukas sa nakakandadong pintuan. Kunot-noo siyang napatitig sa malaking puno ng balete na makikita mula sa malawak na kristal ng dingding. Lumapit pa siya roon upang mas tingnan pa ang magandang tanawing hardin sa ilalim ng balete. Sabi nang magugustuhan mo to eh. Paano, mauna na ako sa kwarto natin. Maliligo lamang ako. Tumango lamang siya habang nakatingin pa rin sa labas. Nang makaalis ito'y biglang dumampi sa kanyang balat ang malamig na hangin. Nayakap niya ang kanyang sarili dahil sa sobrang lamig. Maliwanag pa kaya naisip niyang pumunta sa ilalim ng punong balete. Habang papalapit sa puno'y mas ramdam niya ang lamig ng paligid. Para siyang nasa aircon ngunit masarap sa ilong. Habang nakatayo sa ilalim ng puno ay kinausap niya ang mga bulaklak na masayang namumukadkad. Hindi niya namalayan ang isang bulto ng nilalang na nakatayo sa kanyang likuran. Mataman siya nitong pinagmamasdan. Nang hindi ito makatiis, bigla itong nagsalita sa kanyang likuran. Magandang araw, Binibini. Hindi ko akalaing may magandang panauhin ang pupunta sa aming kaharian. Napakatagal na panahon na ring naging tahimik ang mansyon na ito. Ang buong akala ko'y kami-kami lamang ang maninirahan dito. Kaharian? Binili ng asawa ko ang mansyon na ito. Bakit inaangkin nyo? Kayo ba ang dating may-ari ng mansyon? Bakit hindi pa kayo umaalis dito? Ngumiti ito sabay turo sa puno ng balete. Matagal ito bago nagsalita na tila ba gustong pahulaan ito ang nais niyang sabihin. Ito ang puno ng balete. Ito lang naman ang aming kaharian. Kaso matagal nang abandonado ang malaking bahay na yan. Kaya nakasanayan ko na ring tambayan lalo na itong lugar na ito. Biglang namilog ang kanyang mga mata. Napatitig siya sa maamong mukha ng binata. Napakagwapo nito. Malalim ang mga titig. Sobrang tangkad at kumikin ang pangkaputian ng balat. Hindi ka tao, isa kang elemento. Anong uri ka ng nilalang? Isa ka bang engkanto? Oo, isa akong engkanto. Isang prinsipe ng mga engkanto. At masaya ako ngayon ay may makikilala ako muli. Ganun ba? Hindi ko akalaing totoo pala ang mga katulad ninyo. Totoo kami. Totoo ang ikalawang dimensyon. Pero iilan lamang ang may pagkakataon na makapasok sa aming mundo. Iilan lamang din ang mga taong nakakakita sa amin. Bakit naman? Pero pareho naman kaming mga tao ah. Pareho, ngunit iba ang ugali at pag-iisip. Oo nga naman, pero sana wag ka nang manggulo dito sa amin. Hindi naman ako manggugulo sa inyo. Mabait naman ako. Bigla siyang tinawag ni Rafael, kaya napalingon siya sa asawa. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Nilingon niya si Edmundo sabay sabi na magtago ito, ngunit wala na rin ito sa kanyang harapan. Palinga-linga siyang hinanap kung nasaan na ito ngunit hindi na niya ito makita pa. Sinong kausap mo, mahal? Kanina ka pa nagsasalitang mag-isa. Wala, mahal. Ang ganda dito, sobrang tahimik ng lugar. Masaya ako na gustuhan mong regalo ko sa iyo, asawa ko. Hindi ba't pangarap mong magkaroon ng malaking bahay at masayang pamilya? Ngumiti siya at nagpasalamat muli rito. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang regalo nito sa kanya. Pinangako niya rito na magiging tapat na asawa, mapagmahal na ina sa kanilang magiging anak. Handa siyang harapin ang mabigat na responsibilidad sa buhay. Gusto ni Rafael na masolo ang isa't isa sa unang buwan ng kasal. Ngunit ganoon na lamang ang gulat nito dahil kinabukasan ng kanilang pulot gata ay naroon na mga magulang nito sa kanilang mansyon. Masaya ang mga itong naghahanap. Ma, di ba sabi ko naman sa susunod ko na kayo kukunin sa bahay? Kami na muna ni Cassie para masolo namin ang isa't isa. Sabik na kami makasama kayo mag-asawa dito sa mansyon mo, anak. Ipagkakait mo ba sa amin yon? Matagal din naman na hindi tayo mag-asama, hindi ba? Walang magawa si Rafael. Sa araw din na yun ay lumipat na sa mansyon ng buong pamilya nito. Sa mga unang araw na kasama niya ito'y masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit habang nadadagdagan ng mga araw, unti-unting nagiging mabigat ang kanyang mga paghinga.
Anak, ako ang ina, kaya dapat lamang na ako ang hahawak ng pera para dito sa loob ng bahay. Walang alam si Cassie sa paghawak ng pera. Hindi po ako maluho, Mama. Alam ko po kung paano humawak ng pera. Parang ayaw mo kong pahawakin ng pera ng anak kong si Rafael ah. Tumahimik na lamang siya dahil ayaw niyang sumagot-sagot sa kanyang biyanan. Wala siyang laban dito kaya ito nang humahawak ng pera na gagastusin sa araw-araw. Hanggang sa bumalik na si Rafael sa kanyang trabaho, hindi niya akalaing mas lalo pang magiging kalbaryo ang kanyang buhay simula nang lumisan si Rafael. Labanan mo ang lahat ng ito. Huwag kang tutunga-tunga nga dyan sa harapan ng telebisyon. Dahil hindi ka dito, prinsesa. Magtrabaho ka. Mama, trabaho po yan ng labandera. Pinauwi ko na. Ayaw kong tutunga-tunga nga ka lamang at walang ginagawa. Magtrabaho ka dahil hindi ka naman buntis. Wala ka rin namang kapansanan. Pero Mama, huwag ka magdrama. Magtrabaho ka. Huwag mo akong iyak-iyakan. Hindi mo ako madadala-dala sa ganyan. Saka pwede ba? Huwag mo nga akong tawagin Mama, hindi kita anak. At lalong hindi kita matatanggap bilang manugang. Tumahimik siya at lumayo at hindi napigilang umiyak. Hindi niya akalaing ganoon ang ipapakitang ugali ng kanyang biyanan. Una pa lamang ay alam na niyang mabigat ang loob nito sa kanya, ngunit hindi niya akalaing mas malala pang ipapakita nito nang wala na si Rafael. Hindi niya namalayan na doon siya napunta sa puno ng balete. Doon ay tahimik siyang napapahikbi. Hindi niya alam na naroon ang isang nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanya. Mukhang masama ang trato ng mga biyanan mo sa'yo. Kaya mo pa bang magtiis? Ikaw pala, Edmundo. Pasensya na kung nabulabog kita sa lugar mo. Hindi ko namalaya na dito pala ako dinala ng aking mga paa. Walang anuman kasi. Matagal na rin buhat nung una natin pagkakakilala. Oo nga no. Hindi rin kasi pwede baka mamaya makita ko ng aking biyanan na nagsasalitang mag-isa. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Para kahit papaano maibisan din ang sakit ng iyong kalooban. Saan naman yan? Sa mundo ko, tiyak ako matutuwa ka. Kaso baka hanapin ako nila Mama. Puro pahirap lang naman ang ibinibigay nila sa'yo. Iwanan mo na lang sila. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kakayaning iwanan siya. Hindi may pintang mukha ng estrangherong binata galing sa ikalawang dimensyon. Ngunit hindi siya nito tinigilan. Patuloy ito sa pagkukumbinsi sa kanya. Ipapasyal na lamang kita sandali nang sa ganun ay maibisan naman ang mga hinanakit sa iyong puso. Talaga? Pwede akong sumama? Tapos, ihahatid mo rin ako dito pa uwi? Oo naman, pangako yon. Nang pumayag siya, agad din itong binuksan ng portal sa pagitan ng mundo ng mga tao at engkanto. Nilamo sila ng isang puting usok, unti-unting inihigop ng isang enerhiya, hanggang sa marating nila ang isang napakagandang lugar. Ito na ba ang inyong mundo? Ang linis naman, napakalamig din ang simoy ng hangin. Luntian lahat ng mga dahon. Wala man lamang tuyong dahon maski isa. Dahil lahat ng mga nandito sa mundong ito'y immortal, maging ang tubig. Hindi mo makikitang nagiging malabo ang kulay. Laging malinis. Lahat ay malinis. Napauwang ang kanyang bibig. Habang naglalakad sa maberdeng damoy, tuwang-tuwa siya na binabasa ng malamig na hamog galing sa mga damo ang kanyang mga paa. Mas natutuwa siya habang ginagawa ang bagay na yon. Narating nila ang harapan ng isang malawak na kaharian. Sobrang lawak ng kahariang yon at nasa buka na sila ng malawak na kaharian. Naunang maglakad sa kanya si Edmundo at nakasunod siya rito. Sinalubong sila ng mga kawal at sumalubong ito kay Edmundo. Magandang araw, kamahalan. Magandang araw. Nasaan ba ang ama't ina? Nasa kanilang trono, kamahalan. Maaari na po kayong dumiretso doon. Gusto din po kayong makausap ni Reyna. Maraming salamat. Agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga magulang nito. Habang naglalakad ay umiikot din ang kanyang paningin sa napakagandang bahay nila Edmundo. Gawa sa ginto at kristal ang bahay. Sobrang linis na kahit kaunting alikabok sa kristal ay walang makikita. Ang mga nakahilerang mga paso at naglalaki ang mga banga ay gawa sa mga mamahaling uri ng bato. Ang mga bulaklak ay napakatingkad din ng mga kulay.
Sobrang humanga siya sa napakagandang pagkakaiba ng lugar na yon sa mundo ng mga tao. Sobrang laki ng pagkakaiba, ngunit ang kaibahan ay nararamdaman niya ang isang tunay na kaligayahan sa mundo ng mga tao. Kabaligtaran sa ikalawang dimensyon, sobrang ganda at nakakahanga mga tanawin ngunit parang pilit ang kanyang nararamdamang kaligayahan. Parang kahit anong gawin niya ay may kulang pa rin. Sa lalim ng iniisip niya hindi niya namalayang nasa bungad na nila ang kinaroroonan ng trono ng Hari Trina. Napagtanto na lamang niya nang makita ang pulang karpet. Mula iyon sa ibaba at nasa mahigit 20 apakan paakyat sa trono. At pagdating nila doon ay bumungad ang napakaganda at napakagarang trono ng Hari at Reyna. Gawa sa ginto at dinesenyoan ng mamahaling makukulay na mga bato. Ganon din ang suot na korona ng mga ito, gawa sa ginto at diamante. Walang bagay sa mundong yun na hindi siya napapahanga. Magandang araw, mahal na Reyna at Hari. Bati ni Igmundo sabay yuko sa mga magulang. Napasunod siya sa kilos nito at alam niyang natutuwa sa kanya ang Hari at Reyna. Napakaganda mo. Ganyang kagandahan ang nais naming magbigay sa amin ng lahi. Ina, kaibigan ko si Cassie. Sumama siya rito bilang bisita. Lahat posibleng galing sa pagkakaibigan lamang. Kaya hindi natin alam, baka mas mahigit pa. Saad naman ng Hari. Ama, ina, huwag niyong pangunahan ang aking buhay. Saka iba ang buhay ni Cassie sa kanilang mundo. Gusto lang naman naming magkaroon ng apo. Kailan ka ba kasi mag-aasawa? Biglang nagtayuan ang kanyang balahibo sa narinig. Gusto niyang sabihin na may asawa siya ngunit ano naman kaya ang sasabihin ng mga ito sa kanya? Wala siyang delikadesa at sumasama pa kahit kanino. Halika na kasi, pagpasensya mo ng ama't ina. Ngumiti lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Mali yata na sumama siya sa lugar. Gayunpaman, isang pribilehiyo na makarating sa lugar na yon, na makikita at masasaksihan ng mundo sa ikalawang dimensyon. Ang buhay na mayroon sa mundong yon. Kumain muna tayo, pagkatapos ay mag-iikot tayo sa aming karagatan. Tiyak ako maaaliw ka at palilimutan ang iyong problema sa pamilya. Talaga? Salamat sa oras at panahon na ibinigay mo sa akin, Igmundo. Malaking bagay na napunta ako sa lugar na ito. Nawawala kahit papaano ang sakit sa aking puso. Pagdating nila sa kusina ay nakahanda ng napakaraming pagkain sa mesa. May mga itim na putahe, mayroon ding hindi. May puti at itim na kanin. Sobrang bango at nanonood sa ilong. Umupo ka na, alam ko nagugutom ka na rin. Salamat, napakasarap naman itong mga putahe nyo rito. Ako nang bahalang magsalin ng pagkain sa plato mo. Huwag na huwag kang kumain ng itim na putahe. Dahil ang ganitong pagkain ay para lamang sa aming mga engkanto. Kapag kumain ka ng ganito, hindi ka na makakabalik pa sa inyong mundo. Bakit ganun? Anong meron sa mga itim na putaheng yan? Hindi ko alam. Yan ang sumpa. Salamat at inaalala mo palagi ang nakakabuti sa akin. Siyempre naman, ayoko masaktan ka. Kaya kapag stress ka na, pwede ka muna rito sa mundo ng mga engkanto. Sarap na sarap siya sa kanyang pagkain at halos maubos ang isinalin sa kanyang plato. Nabusog ka ba? Oo, salamat Igmundo. Sabik na akong maglayag. Magpahinga ko muna sandali. Maya-maya lamang ay aalis na tayo. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag siya nito dahil aalis na sila patungong karagatan. Tuwang-tuwa siyang tumayo. Nakalalay sa kanya palabas sa silid na yon. Masaya siyang naglalakad papalapit sa gilid ng dagat. Maging ang karagatan ay sobrang nakakatakot. Buhay na buhay. Napakalinis ng tubig. Ang daming iba't ibang uri sa ilalim. Makikita pa ang iba sa gilid pa lamang ng dagat. Sa isang kisap matay biglang bumungad sa kanyang harapan ang isang gintong bangka. Natutop niya ang bibig dahil sa sobrang paghanga. Sobrang ganda ng bangka. Kakaiba, kumikinang sa sikat ng araw. Halika, sumakay tayo sa bangka. Ang ganda ng bangka, gawa sa ginto. Oo, maraming bagay sa mundong ito na gawa sa ginto. Hinalalayan siya ng binata na makaakyat sa bangka at nang simula na silang maglakbay ay mas lalong madaming nilalang pa ang kanilang naraanan.
May mga pating naiisa lamang ang mata sa harapan, nag-iilaw sa ilalim ng dagat. Kasing laki ng kawali ang nag-iisang mata, nakakatakot at mahahaba at matutulis ng ngipin. Hindi ba tayo kakainin ng pating na yan? Mas malaki pa yata sa bangka natin yan eh. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya iyong kontrolin ng aking kapangyarihan. Sana kaming mga tao'y may kapangyarihan din, kagaya ko, para walang ibang makapanakit kasi kayang-kaya ko nang depensahan ang aking sarili. Naiintindihan kita, hayaan mo na. Baka sakaling makapag-isip din sila sa kanilang ginagawa. Oo, sana nga Egmundo. Tuwang-tuwa siya habang tinitingnan ng mga nilalang sa ilalim ng tubig. Iba-iba ang itsura, makukulay. May nakakatakot at mayroon ding napakayuwaga. Aliw na aliw siya na tila ba nasa mundo siya ng pantasya. Hindi na pumapasok pa sa kanyang isipan ang patungkol sa problema niya sa kanyang biyanan. Mas lalo pa siyang humanga nang makita ang kakaibang nilalang na lumilipad sa kanilang papawirin. May haba itong 4 na metro, may pakpak at may ginto rin ng kulay na mga galis sa katawan. Anong uri ng nilalang yan? Yan ang alaga kong dragon, si Matcha. Nakikita niya ang bangkang ginto na alam niyang pag-aari ko, kaya siya buntot ng buntot sa atin. Baka biglang bumuga ng apoy yan. Hindi yan. Ang kanyang ina ay alaga ni Amang Hari. Silang nagbubuga ng maraming ginto. Kaya kahit saan sa mundong ito'y maraming ginto. Mas lalo siyang humanga. Sumipol si Prinsipe Egmundo at ilang sandali lamang ay bumungad sa kanilang harapan ng alagang dragon nito. May linya ng ginto mula sa ulo nito hanggang sa buntot. Ang mga balintataw ng mga mata nito ay kulay ginto at berde. Napakaamo rin ito kay Egmundo. Kaya hindi siya nakaramdam ng takot. Tuwang-tuwa pa siyang tinititigan ito na tila nagpapaamo rin sa kanya. Habang naglaliyag sila kasama nila ito, sobrang tuwa niya dahil kasama nila ang alagang dragon ni Egmundo sa sobrang lambing din sa kanya. Habang nakaupo siya ay nakahiga sa kanyang paanan ng alagang dragon ng binata, hinahaplos niya ang ulo nito at nagkunwari din itong natutulog sa kanyang kanlungan. Ang bait naman niya. Gusto kanyang maging amo. Paano? Hindi ko naman siya pwedeng dalhin sa aming mundo, hindi ba? Paano kung kalimutan mo na lamang kaya si Rafael? Ako na lamang ang mahalin mo. Bigla siyang natigilan. Ang buong akala niya ay ayos na dito na magkaibigan lamang sila. Nagsimula na naman itong magparamdam ng panliligaw nito. Bigla siyang kinilabutan. Ayaw niya yon dahil tapat siya sa kanyang asawa. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya. Paano nga ba siya naging tapat kung sumasama siya sa ibang lalaki at hindi man lamang yun alam ng kanyang asawa? Pasensya na. Gusto ko nang umuwi, Egmundo. Hindi pa tayo tapos maglakbay. Gusto pa kitang isama sa pag-iikot sa aming karagatan. Ayoko na, uuwi na ako. Pauwiin mo na ako, Egmundo. Dahil sa pagpupamilit niya bigla ang naggalit sa kanya si Egmundo. Nagwawala ito. Nagbabaga ang mga mata sa galit. Biglang naging nakakatakot na halimaw ang mukha nito. Maraming mga ugat na kulay itim na naglalabasan sa buo niyang katawan. Kaya inawakan siya ng alaga nitong dragon sa magkabilang balikat. Inilipad siya papalayo sa bangka. Anong gagawin mo sa akin? Ilam sa luwa ang kanyang mga mata. Natatakot na siya sa mga pinaggagawa ng binatang engkanto. Kailangan na kitang dalhin sa portal patungo sa mundo ng mga tao. Galit na si amo. Baka kung ano pa ang kanyang gawin. Saad ni Matcha. Bakit bigla na lamang siya nagalit? Naging tapat naman ako ah. Ikaw ang unang babaeng minahal ng aking amo. Kaya hindi niya matanggap ang kanyang kabiguan. Ngunit batid niyang may asawa na ako. Ang sabi niya rerespetuhin niya yon. Hindi tao si Prinsipe Egmundo. Iba ang pasensya na mayroon siya kaysa sa mga ordinaryong tao. Makalipas ang ilang sandali ay nasa isang lugar sila sa maulap na parabang hamog. Doon siya dinala ni Matcha. Diyan ka pumasok. Kapag nakita mong liwanag matapos mong pasukin ang makapal na ulap na yan, ay ibig sabihin ay nasa mundo ka na ng mga tao. Pagkatapos sabihin yun ay nagpaalam na ito at lumipad palayo. Kumaway pa siya rito.
Ngunit hindi niya alam kung nakikita pa ba siya at diretso lamang itong lumayo. Maingat siyang naglalakad at ilang sandali pa'y nararamdaman niya ang biglaang pagbigat ng kanyang katawan. Nagising siya sa kanyang kama at saktong pagdilat niya ng kanyang mga mata ay naroon si Prinsipe Edmundo sa kanyang harapan. Siya ring pagpasok ng kanyang biyanan na babae, may hawak itong cellphone at nakuhanan ito ng litrato ang kanilang sagutan ni Edmundo. Ano bang ginagawa mo? Pagkatapos mong matulog ng 4 na araw, nagsasalita ka namang mag-isa ngayon. Mama? Nagulat siya sa biglaang pagpasok nito at hindi niya alam na nakabidyo ang hawak nitong cellphone. Lalong nagtaka siya sa sinabi nitong 4 na araw siyang nawala. Gayong sandali lang naman siyang sumama kay Edmundo. Kailangan kang madala sa ospital ng mga may kapansanan sa utak. Kailangan kang matignan ng doktor. Delikado kapag lumalay ang karamdaman mo. Baka magwala ka na at manakit. Hindi ako baliw, Mama. Nas tama pa ang aking pag-iisip. Nakita ko kasi, nagsasalita ka mag-isa. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, sa ospital na mga baliw ka titira para maalagaan ka ng mga doktor at nurse. Huwag kang mag-alala. Si Rafael naman ang bahala sa mga gastusin, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Mama, normal ang pag-iisip ko. Huwag mong gawin sa akin to. Kahit anong giit niya, hindi siya nito pinakinggan. Itinuloy nito ang pagtawag sa isang pasilidad at wala pang kalahating oras ay narinig na niya ang alingaungaw ng ambulansya. Paruot parito siya sa kanyang kwarto habang kagat-kagat ang daliri. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyanan, kasama ang 2 nakaunipormeng nakaputi. Anong gagawin niyo sa akin? Dalhin niyo na siya. Magbabayad ako buwan-buwan para sa kanyang gamot at doktor. Mama, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Magagalit si Rafael sa ginagawa niyo. Sige na, kumilos na kayo. Dalhin ang babaeng yan. Kung magpupumiglas ay patulugin niyo. Agad siyang nilapitan ng 2 lalaki. Nagpupumiglas siya dahil ayaw niyang sumama. Ngunit malakas ang 2 lalaki. May kinuha pang gamot ang isa sa mga ito at agad na itinurok sa kanya. Nawalan siya ng malay at nagising siya na nasa isang silid na ng pasilidad na pinagdalahan sa kanya. Saktong may pumasok na doktor, may kasamang 2 nurse, may dalang mga gamot na inumin at panturok sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Huwag kayong lumapit sa akin, hindi ako sasama sa inyo. Nag-uumpisa na siyang magwala, ngunit hindi rin niya malabanan ng mga ito. 3 lalaki, ano ba naman ang laban niya sa mga yon? Tanging pagtatangis lamang ngunit wala siyang magawa dahil malalakas ang mga ito. Wala siyang laban doon. Huwag ka nang pumalag, misis. Kailangan mong makainom ng gamot upang bumalik ang iyong normal na pag-iisip. Kung hindi ka iinom, mas lalong lalala ang iyong sakit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kung tunay kang doktor, alam mo ang taong may sakit sa pag-iisip. Ang kaso pera-pera lamang din sa inyong lahat. Nagalit ang doktor sa sobrang talas ng kanyang bibig. Nanlilisik ang mga mata nitong inutusan ng isang nurse na sapilit ang ipalunok sa kanyang gamot at iturok ang isa pa. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Unti-unting nangihina ang kanyang katawan at saktong bumungad sa harapan niya si Edmundo. Edmundo, tulungan mo ko. Palabasin mo ko rito. Makapangyarihan ka, hindi ba? Sumama ka sa akin sa kabilang mundo. Gagawin kitang prinsesa. Doon ay walang taong aabuso sa iyo. Payag ka ba? Hindi maaari. Hindi ko iiwanan ang aking asawa. Umalis ka na lamang kung hindi mo ako matutulungan. Masakit ang titig sa kanya ni Edmundo. Hindi nito matanggap na lagi niya itong tinatanggihan. Nangihina na siya. Unti-unting umiepekto ang gamot na itinurok sa kanya. Kung ganun ay magdusa ka, yan ang gusto mong panindigan. Tiyak na hindi ka matutulungan ng Rafael na yan. Humiling siya, hindi na siya makapagsalita at nakapikit na rin ang kanyang mga mata. Mukhang malala ng schizophrenia ng babaeng ito. Sayang ang gandang babae sana, kaso nagsasalitang mag-isa. Mayaman ang asawa nito, kapitan ng barko. Uuwi na raw sa katapusan para madalaw siya. Yun lamang ang huling narinig niya, tapos ay nawala na ang kanyang ulirat. Hindi na niya alam kung ano ang ginawa ng mga nurse sa kanya. Kung may tinurok pa ba sa kanya. Kinabukasan ng magising siya panibagong turok na naman ng gamot
Tila ba ayaw ng mga ito na gising siya. Parang awa niyo na. Hindi ako baliw. Wala akong schizophrenia. Normal ang aking pag-iisip. Talagang may isang engkanto na nahuhumaling sa akin. Naku ma, mahirap talagang kausapin na kagaya niyong may sakit sa pag-iisip. Kung ako sa inyo, maging mabait na lamang po kayo. Huwag kayong reklamo ng reklamo. Naiiling na lamang siya. Walang balak ang mga itong tigilan siya. Kaya gagawa siya ng paraan kung paano makatakas. Ngunit napaka-imposibleng mangyari yon dahil parang kulungan ng mga kriminal ang pasilidad na yon. Mas malala pa sa kulungan ng mga kriminal. Isang bagong nurse na nakadestino sa kanya. May kabaitan ito ngunit ayaw din siya nitong pigilan. Regular siyang tinuturukan ng gamot at sa takot niya na mabigyan na naman ng dobling dosage ng gamot ay tahimik na lamang siya hindi na magrereklamo pa sa mga tinuturok na gamot sa kanya. Ramdam niyang pinapaslang ng gamot ang kanyang katawan. Unti-unti siyang pinaparalisa nito ngunit hindi siya pwedeng magreklamo. Walang awa ang doktor na nagbibigay sa kanya ng medikasyon. Isang gabi ito ang tuwa siya nang makita ang asawa na papasok ng kanyang silid. Naiyak na rin siya dahil sa sobrang emosyonal nito nang makita siya. Mahal, ilabas mo ako rito. Hindi ako baliw, wala akong schizophrenia. Unti-unti nilang pinaparilisa ang katawan ko sa mga gamot na itinuturok nila sa akin. Mahal, kailangan mong magpagaling. Para sa iyo itong ginagawa ko. Kapag magaling ka na, iuuwi na kita. Ikaw ang nagpapasok sa akin dito? Naniniwala ka sa iyong inay? Bakit? Mukha ba akong baliw? Malalaman mo naman sa pananalita ko, hindi ba? Sabi ni mama kasi mahal, nagsasalita ka ng walang kausap. Nahuli rin kita minsan kaya siguro kailangan mo ng gamot, mahal. Hindi totoo yan. Kausap ko si Edmundo. Isa siyang engkanto na nakatira sa puno ng balete sa gilid ng mansyon. Siyang nakakaalam kung paano ako maltratuhin ng iyong ina. Hindi ako nagsasalita ng walang kausap. Si Edmundo ang kausap ko. Naiiling na lamang ito habang nag-aalala ng sobra. Hinahawakan nito ang kanyang kamay at pinisil. Tila binibigyan siya nito ng lakas ng loob. Kailangan mo talagang gamutin dito, mahal. Kung hindi ay tiyak na mas lalong lalala pa yung nararamdaman mo. Saan mo ba naimbento yung si Edmundo? Iniisip mo talagang baliw ako? Anong uri ka ng asawa, Rafael? Matagal na tayong magnobya. Kilala mo ko. Alam mong normal ang pag-iisip ko. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Sino bang nagsabing hindi? Kung naniniwala ka talaga sa akin, iuuwi mo na ako ngayon. Hindi ko na kaya rito. Mamamatay ako sa mga gamot na itinuturok nila sa akin. Ramdam kong napaparalisa ng paunti-unti ang aking katawan. Kumunot ang noo ng bagong nurse na umahawak sa kanya. Kung gamot para sa kanyang schizophrenia ang itinuturok sa kanya, hindi maapektuhan ang kanyang katawan. Hindi rin ito alam kung ano ang gamot na itinuturok dito dahil ang doktor mismo ang nagbibigay ng dosage. Si Lendon lamang bilang isang nurse niya ang nauutosang magturok ng mga gamot na yon. Nurse Lendon, pakialagaan niyo muna ang asawa ko. Siguraduhin niyong naibigay sa tamang oras ang kanyang gamot. Magbabayad kami ng tama sa inyo kaya magtrabaho kayo ng maayos. Iiwan mo ako rito? Kararating mo lang, Rafael. Mahal, kailangan mong gumaling. Dumaan lamang ako dito sandali. Bukas babalikan kita rito. Ayoko. Dito ka lang. Kasi wag na matigas ang ulo. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Masakit ang loob niya sa kanyang asawa para bang wala itong pakialam sa kanya. Nakatingin lamang sa kanya ang nurse na nag-aalaga. Tila ba naaawa rin ito sa kanyang sitwasyon. Nang gabi ding iyon ay nakita ng kanyang nurse ang kanyang biyanan na kausap ang doktor. Sa pagtatakay nakinig ito sa usapan ng dalawa at aksidenteng natuklasan nito ang masamang balak ng kanyang biyanan. Balak talaga nito siyang paslangin. Kaya gumawa ng hakbang ang nurse na nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan din ay kinausap siya nito ng masinsinan. Good morning, Mr. Gassi. Kumusta ang pakiramdam mo? Para pa din ba kayong napaparalisa? Ano naman sa inyo? Baka nga bait kayo ni Mama. Masaya ba kayo na may pinapaslang kayong tao? Mali ka po, ma'am. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Ang totoo ay narinig ko si Doc Javier at ang inyong biyanan.
Masama talaga ang balak nila sa'yo. Ngunit huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Aalamin ko muna ang gamot na itinuturok sa'yo. Sa ngayon ay huwag ka po munang pahalata na may balak tayong alamin ang kanilang ginagawa. Alam kong hindi ka baliw, Ma'am Cassie. Nakikita ko sa mga kilos at maging kung paano ka magsalita. May mga tao lamang talaga na hindi naniniwala sa mga elemento. Talaga? Naniniwala ka sa mga engkanto? Tutulungan mo ko? Hindi ko balak na tulungan ka. Nandito lamang ako para sa trabaho sana, kaso nakita ko kung paano kanila winawasak. Sa totoo naman kasi, may kausap ka gayong wala namang tao. Kaso ilan lang naman kasi tayong may kakayahang makakita ng mga hindi kagaya natin. Naniniwala ka rin sa engkanto? Nakakakita ako ng engkanto at gusto niya akong dalhin sa kanilang kaharian kasi nakikita niyang hindi ako gusto ng aking biyanan. Pero mahal ko ang asawa ko, hindi ko siya gustong iwan. Matutulungan ka ng lolo kong albularyo. Kaya pwede natin siyang tawagin para maggamot laban sa elementong umaabuso sa iyo. Ang elementong yan ay mas lalong maglulugmok sa iyo rito sa kulungan ng mga baliw. Sige nurse, tulungan mo ako. Gusto ko nang makalabas agad dito. Sige ma'am, bukas na bukas din ipapatawag ko ang lolo ko. Sabihin lang natin na kaanak. Sige nurse, maraming salamat sa pagtulong. Makakabawi din ako sa iyo balang araw. Nurse Lendon po ma'am, saka masaya akong makatulong. Hindi mo na kailangan mag-isip pa ng kung ano-ano para bumawi. Ngumiti siya nang magpaalam ito. Sumilay ang kaunting pag-asa ng kalayaan. May tutulong sa kanya, kaya malaking bagay iyon. Makakalabas din siya sa kulungang yon. Masakit ang loob niya gayon pa man sa kanyang asawa. Hindi na ito ang Rafael na kaya siyang protektahan at paniwalaan sa lahat ng kanyang sinasabi. Kaya malaki ang kanyang hinanakit dito. Sakaling makalabas man siya sa pasilidad na yon, ay titiyakin niyang hindi siya uuwi sa mansyon. Idadagdag pang ang binatang engkanto na nakatira sa mansyon na siyang ugat ng kanyang pagkapasok sa ospital ng mga baliw. Kinabukasan ng hapon ay dumating ang matandang albularyo. Galing pa ito ng probinsya at tinawagan lamang ni Nurse Lendon. Magandang umaga po ma'am. Ito na po si Lolo Damian. Magandang umaga po Lolo. Ako po si Cassie. Sana matulungan niyo ako. Kailangan kong makalabas dito. Papaslangin nila ako. Magandang umaga. Mukhang normal ka namang magsalita. Bakit ba nandito ka sa ganitong lugar? Kaya nga Lolo, plano lahat ito ng biyanan kong gahaman dahil gusto niyang magkahiwalay kaming mag-asawa. Nang sa gayon maging sa kanya ang mansyon. Nako, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan, kaya hindi mananaig ang kanilang masamang balak. Salamat po Lolo, malaking bagay na nakilala ko si Nurse Lendon. Siya ang tumulong sa akin kaya nakilala rin kita. Tutulungan kita. Hindi ako titigil hanggat hindi magiging tahimik ang buhay mo laban sa mga elemento. Naging emosyonal siya nang marinig yon. Isang malaking bagay at tulong na rin na dumating ang maglolo sa kanyang buhay. At nagpapasalamat siya dahil may 2 taong mabuting puso ang tinulungan siya. Agad siyang tinignan ng matanda. Doon nga nakita nito si Egmundo na siyang umaali-aligid sa kanya at sobrang nahumaling sa kanyang kagandahan. Sumama ka pala sa mundo nila. Kaya pala mas lalo siyang naging porsigido na makuha ka at maging sa kanya. Sobra na ang pagkahumaling ng elementong ito sa iyo. Naiiling pa ang matanda sabay palatak na makita sa tawas nito ang lahat. Kinilabutan din siya at natakot. Lolo, makukuha ba niya ako dahil kumain ako ng kanilang pagkain? Takot siyang malaman mula sa matanda ang sagot. Hindi niya alam kung paano siya makakalabas sa buhay ng binatang engkanto. Kung gano'n ay hindi pala siya dapat kumain ng pagkain ng mga immortal. Lolo, tulungan niyo ko. Ayoko. Kahit maganda ang kanilang mundo, hindi ko pagpapalit ang mundo ng mortal. Dito pa rin ang aking buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman kumain ng itim na putahe. Kayang-kaya ko pa itong kalabanin. Talaga, Lolo. Maraming salamat po, Lolo. Kailangan ko lamang ng buong paniniwala mo, Ineng. Dahil ang tiwala mo ang siyang magiging unang susi para matalo natin ang itim na kapangyarihan ng kalaban. Lolo, bilisan niyo na po. Baka maabutan tayo ng doktor. Hindi mo matatapos ang ritual. Hindi natin madadala sa mabilisan ng ritual, pero gagawin ko ang lahat upang matapos agad
at tuluyan ng mapalayas ang engkantong ito. Agad na sinimulan ng matanda ang ritual ng makalabas ng nurse na apo nito. Pagsambit pa lamang nito ng panimulang ritual ay biglang umikot ang napakalakas na hangin sa loob ng silid na yon. Tarantang napahawak si Cassie sa kama na kanyang hinihigaan. Huwag ka matakot, Ineng, hindi mananalo at lalong hindi magtatagumpay ang kasamaan kahit kailan. Opo, Lolo. Magtitiwala po ako sa inyo. Nilakasan nito ang kanyang loob. Hinarap niya at naging matapang siya sa pagharap ng lahat ng kababalaghan at doon inasaksihan niya ang laban ng kapangyarihan ng albularyo at engkanto. Nilindol ng malakas at tila ba inaalog ang buong gusali kaya napakapit siya ng maigpit. Sumabay pang malakas na ulan at kidlat. Biglang sumama ang panahon na hindi maintindihan gayong wala namang napapabalitang sama ng panahon. Ngunit matapos ang ginawang ritual ni Lolo Damian ay bigla ring umayos at naging maaliwalas ang paligid. Lumiwanag ang paligid na wala ang kidlat at pagkulog. Biglang naging tahimik muli. Wala na siya. Naisarado ko na ang portal. Hindi na siya makakabalik pa rito. Salamat po, Lolo. Matatahimik na ako nito. Walang anuman. Mag-iingat ka, Ineng. Hindi magandang nakikita kong guwit sa iyong palad. Ano pong ibig mong sabihin, Lolo? Maaaring hindi lamang ito ang kaharapin mong pagsubok. Hindi kita tinatakot. Binabalaan lamang kita, Ineng. Maging matatag ka lamang sa pagharap sa mga pagsubok sa iyong buhay. Ganon talaga. Bawat isa sa atin ay may papasaning bigat. Tumango siya ngunit nakaramdam din ng takot nang marinig yon. Hindi niya alam kung ano pa ba ang kaharapin niyang pagsubok, ngunit nakahanda siyang harapin iyon. Kalalabas lamang ng matanda nang biglang pumasok ang nag-aalaga sa kanyang nurse, si Nurse Lendon, ang apo nito na siyang may malaking parte sa kanyang buhay. Nakasalubong mo ba si Lolo Damian? Pagbukas pa lamang ni Nurse Lendon ay tinanong niya agad ito. Matapos isara nito ang pinto'y nagmamadali itong lumapit sa kanya. Sa bahay ko muna siya titira para makapagbakasyon na rin. Matagal na rin hindi nagbabakasyon si Lolo dahil lagi niyang iniisip na may magpapagamot sa kanya araw-araw. Ganun ba? Mabuti naman. Ang swerte niyo, buo ang pamilya niyo. May lolo pa kayo. Samantalang ako, maski ama o ina, wala akong nakita. Naging malungkot siya nang sabihin yon. Dahil muli na naman niyang naalala ang malungkot na buhay na mag-isa na kahit inay wala siya, lumaki siya sa tiyahin na minamaltrato lamang din siya. Huwag na po kayong malungkot, ma'am. Saka may mahalaga kayong bagay na dapat malaman. Ano yon? Dinukot nito ang cellphone sa isang bulsa pagkatapos ay pinakita sa kanya ang isang video. Ganun na lamang ang panginginig ng kanyang laman nang makita at marinig ang pag-uusap ng dalawa. Si Doc Javier at ang kanyang biyenan na si Ginang Cora. Talagang plano ng mga itong paslangin siya ng paunti-unti at malaki ang ibinabayad na halaga ng kanyang biyenan para lamang magawa yon. Mga hayop sila. Hindi niya mapigilang maiyak. Naaawa siya sa kanyang sarili. Ang buong akala niya nahanap na niya ang pamilyang bubuo sa kanya. Iyon pala yung papas lang lamang sa kanya. Hindi lang yun ang nadiskubre ko, Ma'am Cassie. Bigyan mo ako ng kopya ng mga video mo. Malaking tulong ito sa akin. Magbabayad sila. Ipapakulong ko sila. Oo, ma'am, pero ito ang higit na kailangan mong malaman. Ano yon? Hindi talaga gamot para sa sakit sa utak ang tinuturok nila sa iyo, kundi gamot para pamparalisa. Kaya pakiramdam mo'y unti-unti ka napaparalisa. Delikado ito sa katawan mo. Pasensya na. Kung alam ko lamang nung una pa lamang edi sana hindi ko na itinurok yun sa iyo. Naiintindihan kita. Hindi mo naman alam. Galit ako sa biyanan ko. Napakasakim niya. Walang hiya siya. Likumin mo lahat ng mga ebidensyang ito. Makakatulong ito sa iyo pagdating ng araw. Salamat, Nurse Lendon. Pakibigyan mo ako ng kopya, ha. Ibibigay ko sa iyo ang numero ko. Agad silang nagplano na kung ano ang gagawin nila sa susunod. Si Nurse Lendon ang gumawa ng paraan upang makalabas siya ng pasilidad na yon. Gumawa ito ng mga dokumento na nagsasabing normal ang kondisyon niya sa isip man o sa pisikal na pangangatawan. Nagulat pa ang doktor nang ilahad iyon ni Nurse Lendon sa harapan ng doktor. Ano ito, Nurse Lendon? Simple lang, Dok.
Ilabas mo na lamang ang sertipikasyong mediko ni Mrs. Cassie. Normal ang pag-iisip niya at wala siyang sakit dahil kayo lang naman ang umimbento na sakit niya. Pirmahan mo itong dokumentong ito. Umalakak ang doktor matapos nitong sabihin yon. Matagal siya nitong tinitigan. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Anong sa palagay mo ang karapatan mo para ikaw ang humiling niyan? Dahil kaanak ko ang pasyente at alam ko ang mga kabulustugan mong ginawa at pwede kitang kasuhan at patanggalan ng lisensya. May hawak akong ebidensya. Huwag mo akong subukan. Biglang namutla ang doktor sa naging pananakot ng nurse. Nagsinungaling itong kaanak niya upang mas madali itong makapaghain ng reklamo sa pamunuan ng ospital na yon ng mga baliw. Ano ba ang ebidensya mo? Hindi ko na kailangan pang sabihin. Basta sundin mo't ibigay mo ang kalayaan ni Mrs. Cassie. Dahil kung hindi, tinitiyak kong hindi lamang ikaw ang masisira, kundi maging ang buong pamunuan na ito. Timbagang itong tumango. Inutos nito kay Nurse Lendo na pumasok sa opisina nito upang magawa ng mga papeles at mailabas siya nito. Eto na. Inilahad nito ang dokumento. Nagpapatunay iyon na walang sakit sa pag-iisip si Cassie. Galit pa rin itong inibot sa nurse ang dokumento. Humanda ka sa pangingialam mong to. Hindi ako natatakot dahil mas mauna ka mawawalan ng lisensya, Doc Javier. Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Isang maling hakbang mo lamang sinasabi ko sa iyo. Mawawala lahat ng pinaghirapan mo ng ilang taon. Walang paalam na nilisan ng nurse ang opisina ng doktor. Buo ang loob nito at matapang nitong ipinaglaban ang kalayaan ng ginang. Pagdating nito sa kanyang silid ay napangiti ito nang ipakita sa kanyang hawak nitong mga papeles. Pwede na ba akong lumabas? Oo, pwede na. Salamat, Nurse Lendon. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa iyo. Ginagawa ko lang naman kung ano ang tama, Ma'am Cassie. Ayoko nang may inaagrabyado. Kaya hanga ako sa mga kagaya mong may prinsipyo at paninindigan sa trabaho. Sana lahat ng mga professional ay kagaya mo, Lendon. Hindi nasisilaw sa pera gaano man kalaki ang inaalok sa iyo. Anong silbi ng pera o yaman kung wala din namang paninindigan? Maging ang katalinuhan mong taglay ay tila walang silbi't ginagamit lamang sa paggawa ng mali. Napapahanga ako sa kagaya mo, Nurse Lendon. Ikaw ang totoong profesional. Sana lahat ay kagaya mo. Ngumiti lamang ito at sinulyapan siyang sandali. Pagkatapos sa isa-isa nitong inayos ang kanyang mga gamit para makaalis na rin siya sa pasilidad na yon. Halika na, Ma'am Cassie. Tapos ko nang ligpitin lahat ng iyong gamit. Ayokong umuwi sa bahay. Kailangan mong harapin ang takot mo, Ma'am Cassie. Kaya mo yan. Harapin mo ang asawa mo. Tumango siya sa bayhugot ng maraming hangin. Sinamahan pa siya nito at ito ang nagdala ng kanyang mga mabibigat na gamit. Pagdating niya sa mansyon ay nagulat ang kanyang biyenan nang makita siyang papasok sa loob. Nakasunod sa kanya si Nurse Lendon. Paano ka nakalabas doon? Magandang umaga po, Ma'am. Ako po si Nurse Lendon. Ako po ang nurse ni Ma'am Cassie. Wala pong sakit ang inyong manugang, Ma'am. Hindi ikaw ang doktor niya. Hindi nga po ako, Ma'am, ang doktor niya, pero alam ko po kung ano ang ginawa niyo kay Ma'am Cassie. Kayo ni Doc Javier. Kayo ang nagbibigay ng sakit sa kanya. Galit na galit si Ginang Cora nang marinig yon. Parang gusto nitong sugurin ng nurse. Pilit itong nagtitimpi. Tila ba ayaw nitong may makarinig sa kanilang pag-uusap. Wala kang karapatan. Naakusahan ako sa mismong pamamahay ko. Baka gusto mong ipakaladkad kita. Baka nakakalimutan mo, Mama. Sa akin ang mansyong ito. Nakapangalan sa akin ang mansyon na ito. Kaya pwede kitang palayasin anumang oras. Tumawa si Ginang Cora. Malakas ang loob nito dahil anak nito ang bumili ng mansyon. Kinuha ni Cassie ang cellphone na may kopya ng video. Pagkatapos ay ipinakita yon sa ginang. Tignan mo, Mama. Malinaw pa sa sikat ng araw ang inyong usapan at bigayan ng pera. Ngayon kung ayaw mong makulong, pues umalis kayo sa pamamahay ko dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Walang hiya ka rin, ano? Mas walang hiya kayo, Mama. Masaya kami ng asawa ko namumuhay kung wala ang kagaya niyong pakialamera at mukhang pera. Kita mo na, lumabas din ang tunay mong kulay. Ang gusto mo'y masolo ang yaman ng aking anak. Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw lang naman ang gustong sirain kaming mag-asawa. Ayaw mo sa akin kasi mahirap lang ako. Biglang may narinig siyang hagik-gik ng isang babaeng pababa ng hagdan. Sabay silang napalingon sa gawing yon.
Saktong nagtama ang paningin nila ni Rafael at nagulat ito nang makita siya. Mabilis ang mga kamay nitong inilayo sa babae. Nagtaka ang babae kaya tumahimik ito at tinitigan si Rafael habang pababa. Nilingon nito ang kanilang kinaroroonan at muling nagtaka. Iniwanan na nito si Rafael at patakbong nilapitan siya. Mahal, paano ka nakalabas? Hindi ba't may sakit ka pa? Humakbang lamang siya papalapit dito at buong lakas itong sinampal. Kinulang ang isa't nanginginig pa siya kaya galit na dinagdagan pa niya ng isa pang sampal sa kabila. Hayop ka! Kaya pala ayaw mo akong tulungan na makalabas dahil gusto mo rin. Dahil may pagkakataon ka magdala ng mga babae dito sa bahay. Hindi kasi nagkataon lang ito. Ikaw, sino yung lalaking yan na talagang hinatid ka pa niya rito? Mas lalong umakit ang dugo ni Cassie sa ulo sa naging pamato nito sa kanya. Pati si Nurse Lendo na magandang intensyon sa kanya pinag-isipan nito ng masama. Gusto niya itong saktan ngunit napagtanto niyang walang maidudulot ang pagsampal niya rito dahil kahit anong gawin niya mas matigas pa rin ang mukha nito. Inihatid ko ang asawa niyo, Sir Rafael. Ang akala ko naman ikaw ang asawa niyang makakatulong sa kanya. Mukhang isa ka rin sa magiging kalbaryo niya. Siguro nga tama na yung desisyon niyang wag nang umuwi pa rito. Lumayas kayo dito dahil kung hindi, ipapakulong ko kayong lahat. Lalo ka na mama. Ikaw din, Rafael. Walang hiya ka kasi. Baka nakakalimutan mong si Rafael ang bumili nito. Mahal, pag-usapan natin to. Nagkamali lang ako, hindi ko sinasadya. Bakit ikaw pa magmamakaawa, Rafael? Yaman mo ito. Tumahimik ka mama, hindi ka nakakatulong. Umalis kayo ngayon o tatawag ako ng pulis. Nakapidyo ang lahat ng mga ebidensya ko sa inyo. Hindi ako magiging ganito kasama kung naging mabuti kayo sa akin. Wala nang nagawa ang mga ito kundi ang lumabas ng mansyon. Mabigat ang kanyang loob. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga oras na yon. Masaya siya na wala nang pakialam may rambyanan. Ngunit sobrang sakit sa puso na malamang niloloko siya ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, Ma'am Cassie. Matatanggap mo rin lahat pagdating ng araw. Sa ngayon, umiyak ka muna. Huwag kang mahiya dahil parte ng buhay natin ang kabiguan. Ilang beses ko na rin niyang naranasan. Ganyan talaga siguro ang buhay sa mundong ito. Nang sabihin niyo ni Nurse Lendo na hindi na niya napigilang umiyak, nilapitan siya ni Lendo na tinapik sa balikat. Ipinilig nito ang kanyang ulo sa balikat. Hinaplos ng banayad ang kanyang likod. Umiyak ka lamang, Ma'am Cassie. Gagaan din niyang pakiramdam mo. Malaking bagay na nakilala kita, Nurse Lendon. May kakampi pa ako sa buhay. Wala yun, Ma'am. Kung ayos lamang ay uwi na ako, Ma'am. Kailangan ko na pong umuwi saka ayokong gawan kanila ng isyu. Nagpasalamat siya sa binata at humiling na dalawin siya nito paminsan-minsan. May makausap man lamang siya at may mapagsabihan ng kanyang mga hinanakit sa buhay. Kahit hindi mo sabihin, Ma'am, talagang dadalaw ako para i-check ka kung maayos ka. Nang makalis na ito ay saka lamang siya muling umiyak ng malakas. Mas lalo siyang nilamon ng kalungkutan nang mapag-isa na lamang siya. Nagkaroon nga siya ng marangyang tahanan, ngunit hindi rin siya naging masaya. Tila ba pinaglalaroan lamang siya, hindi lang ng tadhana, kundi pati ng mga taong malapit sa kanya. Biglang umihip ang malakas na hangin kaya nayakap niya ang kanyang sarili. Ngunit napagtanto niyang may kakaiba sa paligid. Bigla siyang kinabahan. Ang binatang engkanto, ito kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Inikot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Igmundo! Tumingala siya, tinikot pang muli ang tingin. Baka sakaling pinaglalaroan lamang siya nito. Ilang sandali pa'y biglang nagsalita si Igmundo sa kanyang likuran. Agad niya itong hinarap ng buong tapang. Bakit mo pinag-utos na sarahan ng portal na ginawa ko? Ang akala mo ba iisa lamang ang aming daanan? Marami kasi. At dito sa lugar na ito ang aking tahanan kaya hindi mo ako mapagsasarahan. Puwera na lamang kung masisira mo ang aking bahay. Ngunit hindi mangyayari yun. Hindi. Tigilan mo na ako, Igmundo, pakiusap. Huwag mo na akong guluhin pa dahil gusto kong maging tahimik ang buhay ko. Biglang kumidlat ng sobrang lakas. Kasunod niyon ay napakalakas na kulog. Napapikit siya ng kanyang mga mata sabay muling yakap ng kanyang sarili. Alam niyang dahil na naman yon sa galit ni Igmundo. Ikaw lang ang inibig ko ng ganito. Hindi naman kita dadaanin sa dahas. Hahayaan kitang makapag-isip na maayos.
Niloko ka lamang ng walang silbi mong asawa, hindi ba? Hayaan mo ako ang pumuno sa kanyang pagkukulang. Kahit kailan hindi mo mapapalitan si Rafael sa buhay ko. Tigilan mo na ako, Edmundo. Dagdag problema ka lamang sa aking buhay. Ano bang mayroon sa Rafael na yan? Niloko ka lang niya. Sinaktan. Sa akin ka na lang. Gagawin kitang prinsesa ng aming kaharian. Magiging maayos ang buhay mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Layuan mo na ako, sabi ko. Tao ko, hindi engkanto. Hindi ako magkakagusto sa katulad mo. Mapanlin lang. Hindi yan ang totoo mong anyo. Mas lalo itong nagalit nang sabihin niyang mapanlin lang ito. Muli na namang lumabas ang nakakatakot nitong anyo, ang malahalimaw nitong muka. Teritoryo ko to. Akin ang tahanang ito kaya hindi mo ako mapapalabas dito. At ikaw, magiging akin ka sa ayaw at sa gusto mo. Batid niyang hindi na ito makikinig. Napagtanto niyang may katigasan din ng mga engkanto. At isang pabor sa kanya ang nahumaling ito sa kanya. Dahil kung hindi ay tiyak na matagal na siya nitong binigyan ng karamdaman. Pumasok siya sa kanyang kwarto, doon ay hindi na siya masusundan nito. Iyon ay dahil nasa kanilang loob ang isang oratoryo. Kahit anong elemento ay hindi makakapasok doon dahil isa yung sagrado. Tinext niya si Nurse Lendon at sinabi ang tungkol kay Edmundo. Kinagabihan ay dumating ang maglolo, dala nito ang mga gamit at mga anting-anting panlaban sa mga elemento. Muli na naman siyang nambubulabog, Lolo. Iyon ay dahil nandito ang kanilang tahanan. Ang punong balete ilang siglo nang nakatayo sa gilid ng bahay. Kumapit na rin sa mansyon ng mga baging na nananahan sa puno ng balete. Kaya inangkin na rin nilang teritoryo ang lumang mansyong ito. Paano naman yan, Lolo Damian? Sige lang, papaslangin natin ang puno. Nang sa gayon ay maghahanap sila ng lugar na malilipatan nila. Hindi sa mansyon na to dahil ginawa ito para sa tao at hindi para sa kanilang mga elemento. Unang nilinis ng matanda ang loob ng mansyon. Nilagyan ito ng mga pangontra, ang lahat ng sulok, ang lahat ng mga bintana at pintuan na pwedeng madaanan ng mga enerhiya. Pagkatapos ay nilagyan siya nito ng habak upang hindi na makalapit pa sa kanya si Edmundo. Mahabang ritual ang ginawa ng matanda. Nangihina ito matapos yung gawin, ngunit hindi nito alintana matulungan lamang si Cassie. Salamat po, Lolo Damian. Hindi ako titigilan ng engkantong ito hanggat hindi niya ako madadala sa kanyang kaharian. Ganon talaga dahil nakakain ka na sa kanila. Akala mo lamang mabait ang mga engkanto. Hindi mo alam, magiging kalbaryo lamang ang buhay mo ron kapag tumanggi ka sa kanilang gusto. Kaya sa susunod ay huwag mo nang lagyan pa ng puwang sa buhay nyo ang mga ganyang nilalang dahil ipapahamak lamang kayo. Salamat po, Lolo. Akala ko talaga mabait sila. Kasi noong mga panahong lagi ako umiiyak dahil sa aking biyanan, siya ang nandyan para kahit papaano'y may makausap ako. Hindi ko akalahing aabot sa ganito ang lahat. Ang mahalaga naman ay alam mo na ngayon at may iwasan mo na sila, Ma'am Cassie. Saka huwag mo ring tanggalin ang habak sa iyong katawan. Kapag naipaputol mo na rin itong punong balete, magiging tahimik na rin ang iyong buhay. Kinabukasan din ay nag-alay ng ritual si Lolo Damian sa puno ng balete upang magsialisan ng mga elemento at hindi maapektuhan ng sinumang puputol ng puno. Isang linggo bago tuluyang nalinis ang puno ng balete, wala na rin manggugulo pa sa kanya. Matatahimik na kami ni Lolo, hindi na kami mag-aalala kasi wala nang elementong manggagambala sa iyo. Mabuti pa kayo, nag-aalaga kayo para sa akin. Huwag mo nang isipin ang problema mo, lilipas din yan. Saka darating ang araw na magsisisi ang asawa mo. Mapagtatanto niyang isang malaking kawalan sa buhay niya ang pagkawala mo. Napatawad ko naman na siya, Lolo. Kahit hindi na siya humingi ng tawad, pero hindi ko gagawing makipagbalikan pa sa kanya. Kung babawiin niya itong mansyon, wala na akong magagawa pa. Malugod ko itong ibabalik sa kanya. Nang maging tahimik na muli ang mansyon ay nagpaalam na rin si Lolo Damian para umuwi ng probinsya. Sinamahan nila ni Lendon sa paradahan ng bus ng matanda. Saka lamang sila umalis sa himpilan ng bus nang makaalis na ang sinakyan ng matanda. Ihatid na kita sa bahay mo para makapagpahinga ka na rin. Lendon, gusto ko sanang magtrabaho muli. Sana makahanap ako para may pagkaabalahan na naman ako. Ano bang trabaho mo dati? Baka pwede kitang tulungan.
Manager ako sa isang hotel. At doon kami nagkakilala ni Rafael. Pilit niya akong pinapaalis sa trabaho noon dahil seloso siya. Iyon pala siya pala ang hindi kontento sa isang relasyon. Mabuti na lamang wala pa kaming anak kundi masyadong masakit sa ulo. Huwag ka nang mag-isip pa ng mga negatibong bagay. Ibangon mo muli ang iyong sarili. Tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Inihatid siya nito sa kanilang bahay pagkatapos ay umuwi na rin ito. Mabilis siyang nakahanap ng trabaho sa tulong pa rin ni Lendon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Wala na siyang naging balita pa kay Rafael at sa pamilya nito. Siguro nga'y hindi talaga siya nito mahal o kay masyado lamang itong nadala sa sulsol ng pakialamera niyang biyanan. Pero mas naging tahimik ang kanyang buhay simula nang mawala ang mga ito sa kanyang buhay. Unang araw ng anibersaryo ng kasal nila ni Rafael, hindi niya akalaing magpaparamdam ito sa araw na yon. Nagtaka siya kung bakit nakapatay ang ilaw sa kusina, gayong hindi naman niya pinapatay yon. Pagbukas niya ng ilaw ay bumulaga sa kanya ang mukha ng sobrang payat niyang asawa. Anong ginagawa mo rito? Mahal, patawarin mo ko, hindi ko sinasadya ang lahat. Sobrang nagsisisi ako nang mawala ka sa buhay ko. Inabot ako ng maraming kamalasan sa buhay. Yan bang ibinalik mo rito? Matagal na kitang napatawad, Rafael. Talaga? Oo, pero hindi ibig sabihin na pwedeng tayong magkabalikan. Madilim ang mukha ni Rafael nang marinig yon. Nakakaawa ang mukha nito ngunit hindi na siya madadala pa ng awa at wala na rin siyang nararamdaman para rito. Tanggap na niya ang kanyang buhay bilang mag-isa. Kung balak mong bawiin ang mansyon, bukas palad akong ibabalik. Hindi ako manghihingi ng kahati. Buong buo itong sayo pa rin. Hindi ako nagpunta rito para sa mansyon. May sakit ako kasi. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Hiling ko lang na sana makasama pa kita kahit sa huling sandali lang ng aking buhay. Sa iyong ina mo dapat ginugugo lang yung oras, hindi sa akin. Wala akong silbi sa buhay mo at isa lamang akong hamak na palamunin. Umiyak ito na tila biglang namuo ang galit sa mga mata. Hindi niya alam kung para saan hanggang sa muli itong magsalita. Hindi ako dapat nakinig sa mga sinabi ni Mama noon. Sa mga paninira niya sa iyo. Ngayon itsapwera na ako ng sarili kong ina kasi wala na akong maibigay na pera. Wala na siyang pansugal at ang gusto niya bawiin ko sa iyo ang mansyon. Walang problema. Ngayon din ay ibibigay ko ang titulo nito. Huwag kasi kapag nangyari yun, tiyak na mauubos sa sugal ang pera. Ito na lamang ang naiiwan ko para sa iyo. Kaya kahit anong mangyari ay wag na wag mong ibibigay sa kanya ang mansyon. Parang awa mo na kasi. Tinitigan niya ito at hindi na alam kung maniniwala pa ba siya rito o hindi. Ngunit kilala niya ang asawa. Sa 5 taon ng kanilang pagiging magnobyo noon, kabisado niya ang kilos nito. At kahit paano hindi pa rin niya ito matitiis. Hindi bilang asawa kundi bilang kapwa-tao. Sige, dito ka muna dahil aalagaan kita. Pero wag mong pangarapin na babalik pa ang dating relasyon natin, Rafael. Gagawin ko ito bilang isang taong may malasakit sa kapwa. Kasi kahit paano naman may pinagsamahan tayo. Naiintindihan ko ang galit mo sa akin. Kasalanan ko din naman ang lahat. Kung sana hindi ako nakinig sa mga sulsol ng aking ina. Hindi sana tayo aabot sa ganito. Hindi sana masisira ang ating pagsasama. Biglang kinurot ang kanyang dibdib nang marinig ang pagsisisi ng kanyang dating asawa. Kaso huli na ang lahat. Wala na rin siyang nararamdaman ng pag-ibig dito. Respeto na lamang sa nakaraan nila. Doon ay nagkwento nito ang kanser sa utak nito na mabilis na kumalat. Nagulat siya nang kinuha nito ang sombrero. Wala na itong buhok. Nakakadalawang chemotherapy na pala ito. Ngunit walang pagbabago. Palala ng palala ang nararamdaman. Hindi ko akalaing ganito kalala ang karamdaman mo. May taning na ang buhay ko. Dati na itong nararamdam ko kapag inaatake ako ng sakit ng ulo. Umiinom lamang ako ng pambuksa sa sakit. Ngayon ay hindi ko na kaya. Hinihimatay na ako kapag umaatake. Wala na bang ibang paraan pa? Umiling ito. Ngumiti ng mapakla. Malalim ang lungkot sa mga mata. Wala nang pag-asa pa kasi pero isa lang sana ang hiling ko. Ano yun basta't makakaya ko? Gusto kong mamatay na nasa tabi mo. Ikaw ang gusto kong makita bago ako mawala ng buhay. Walang problema. Aalagaan kita. Kung may pagkukulang man ako sa iyo noong mag-asawa pa tayo, sana
Mapatawad mo ko. Hindi ka nagkulang, ako ang maraming pagkukulang. Ako ang maraming pagkakamali sa iyo. Tinapik niya ang balikat nito. Ibigay pa hiwatig rito na kalimutan na lamang nila ang nakaraan. Inalagaan niya ito. Pinakain ng mga masusustansyang pagkain, mga gulay at prutas. Hindi niya akalaing sa ganoong kondisyon ni Rafael ay susugod pa ang kanyang inay. Hindi upang bawiin si Rafael, kundi upang makuha ang kalahati ng mansyon. May karapatan ako sa mansyon na ito dahil binili ito ni Rafael. Kaya ibebenta ko ito sa ayaw at sa gusto mo. Kukunin ko ang kalahati nito. Mawalang galang na po. Sa akin nakapangalan ng titulo, hindi kay Rafael. Isa pa, hiling sa akin ni Rafael na kahit na anong mangyari, hindi ko ibebenta ang mansyon. Isa pa, uubusin mo lang din naman sa sugal ang pera. Kaya hindi ko pagbibigyan yung hiling mo. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang nagpalaki kay Rafael. Ikaw lang ang gusto makabenepisyo sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang lumabas si Rafael at hindi yun inaasahan ng inay. Ang buong akala nito'y nasa apartment si Rafael na pag-aari rin nito. Lahat ng pera ko ikaw ang humawak, mama. Alam mo yon, tinalo mo lahat sa sugal. Ngayon ay pati itong mansyon na natatanging naiwan sa aking pinaghirapan, hahabulin mo rin. Hindi mo ito pwedeng galawin. Binigay ko ito kay Cassie. Wala ka ng karapatan pa rito. Hindi nakapagsalita kaagad ang inay nito. Hindi nito inaasahan na naroon si Rafael. Umalis ka na, mama. Huwag ka na magpapakita pa rito. Wala kang awa sa akin. Ngayon may sakit na ako kung ano-anong masasakit na salita ang naririnig ko sa iyo. Samantalang noong may trabaho ako, lahat ng sahod ko gusto mo ikaw ang may hawak na dapat sana'y kay Cassie. Hindi na sana ako nakinig pa sa mga sulsul mo noon. Halika na sa loob, Rafael. Kailangan mo na magpahinga. Huwag ka nang makipagtalo pa sa mga ganyang tao. Hinarap niya ang biyanan at pinauwi na ito. Ayaw niyang mapagod si Rafael dahil natatakot siyang baka umatake na naman ang sakit nito sa ulo. Magkaroon naman kayo ng awa sa sarili niyong anak. Para niyo ng awa. Ako na mismong nakikiusap. Tila nahiya ito kaya umuwi na rin ito nang walang paalam. Hindi na ito muling nagparamdam pa. Hindi man lamang ito humingi ng tawad. Hindi naging madali ang pag-aalaga niya kay Rafael. Sa tuwing aatake ang sakit nito sa ulo'y tila nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman nito. Pakiramdam niya siyang nasasaktan sa tuwing umaatake ang sakit nito sa ulo. Napapadalas na ang kanilang pagsugod sa ospital hanggang sa ang huling atake nito'y hindi na ito nagising pa. Siguro naman hindi mo na ako masisisi pa, Rafael. Inalalayan at inalagaan naman kita sa huling sandali ng iyong buhay. Kung may mga pagkukulang pa ako, patawarin mo ko. Umiiyak pa niyang sabi sa labi ng binata na nasa loob ng kabaong. Unang gabi yon ng lamay ni Rafael. Biglang dumating ang pamilya ni Rafael. Emosyonal ang mga ito habang isa-isang lumapit. Humingi ng tawad si Ginang Cora sa yumaong anak. Maging sa kanya'y humingi na rin ito ng tawad. Huli na ang lahat, wala na si Rafael. Pero ayos lang, ang mahalaga'y nagsisisi na kayo. Anya sa mga ito, hindi sana madaling magpatawad. Ngunit sa ngalan at respeto na rin sa namayapang dating asawa, hindi na rin nangyayang si Ginang Cora sa mansyon na ibinigay ni Rafael sa kanya. Nirespeto nito ang desisyon ng anak. Tuluyan na siyang naging tahimik. Naging mas malapit na magkaibigan sila ni Nurse Landon. Subalit hindi sila talo dahil isa itong si Rena. Kaya nga mas napalapit sila dahil sa hilig nito ang mga nakakahiligan din niya. Minsan sa buhay mag-asawa, maraming pagsubok na dumaraan. Maraming isyu ang pagdaraanan, kaya humahantong sa hiwalayan. At kung may pagsisisi man, palaging sa huli ang lahat. Ganun talaga, parte na ng buhay ang maraming pagdaraan ng problema. Hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyo. Yon, napakaganda na naman ng kwento. Akala ko magkakatuluyan yung dalawa sa bandang huli. Yung pala, hindi sila talo. Kayo mga ka-DM, ano po yung inaasahan nyo sa huling kwento nito? I-comment nyo naman po sa baba, tapos huwag nyo na rin kalimutang mag-like. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat pong muli.